Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong pong lingkod ay nagbabalik po muli, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito po pambansang asong ulol, di umano. At tinatawag din po sundalong kanin. At tinatawag din po tuta at huda sa taksil sa ating bansa, di umano. Dahil nagpakatuta na po sa banyaga. Isa na rin po yata itong sheriff ng ICC di umano. Ito pong tinatawag na sundalong kanin na naglilingkod na sa banyaga. Isa pong huda sa taksil di umano sa ating bansa. Pakinggan po natin ang kanya raw pong dagdag kaso dito po kay Senator Cayetano at kay Senator Marcoleta. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Dinagdagan pa ni former Senator Sonny Trillanes ang mga kinasuhan niya ng cyber libel. Bukod sa mga tinaguriang Maleta Boys, kaladkad na rin sa reklamo ang dalawang senador. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. Hindi lang ang 18 Maleta Boys ang muling sinampahan ng kasong cyber libel ni former Senator Antonio Trillanes na nagtungo ngayong Huwebes sa Justice Department. Pati ang mga senador na sina Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta, dawit din. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila at because of that wala silang parliamentary immunity. Paliwanag ni Trillanes na Cayetano at Marcoleta ang nag-facilitate at nagbigay raw ng direktiba sa mga dati umanong bodyguard ng pugandang si Zaldico na maglabas ng mga alegasyon laban sa kanya. Tinutukoy ni Trillanes ang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block noong June 4. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda, sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano magdalo yun? Headquarters po ng Magdaloyon, sir. Gate ng dating senador, wala ng authorities na Cayetano at Marcoleta para gawin ng naturang hearing, kaya wala silang parliamentary immunity. Naganap ang pagdinig isang araw matapos italaga sa Senador Win Gatchalian bilang acting Senate President. Inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para do sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magfa-file po ako ng kaso sa kanila. Marso na unang magsampa si Trillanes ng reklamong cyber libel complaint at perjury laban sa Maleta Boys. Dawit din ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating Congressman Mike Defensor. Kaya itong mga 18 ex-bodyguards na to, habang patuloy sila nagpapagamit dun sa mga political backers sila, meron silang kakaharapin na consequences. Ito na ang pangatlong beses na nagsampa ng kaso si Trillanes laban sa Maleta Boys. Para sa agenda, Ched Gatchalian. Lalabas naman talaga ang totoo. Hindi ba Trillanes? Kasi yung mga diskarte ni Trillanes, iwas pusoy po yan. Mababayan yung mga kaso-kaso niya. Isa po yan na diversion para po ma-divert yung issue sa kanya. Magkakaso siya. Hindi kaya? Hindi po ba? Kasi huli na eh. Nahuli na po siya. Huli na po sa sinasabing delivery. Ang iniintay na lang po ng taong bayan, yung listahan ni Zaldico. Si Zaldico. Pagka po si Zaldico ay naging state witness, lalong-lalo po kung wala na po sa kapangyarihan ang mga pinagmamalaki ni Trillanes, ang Justice Department, ang Ombudsman, ang Pamilya Lupin, di umano, na tinatawag din bangag ng kanyang ate, ang NBI Director, pag wala na po sa lahat sa kapangyarihan ang mga taong yan, tingnan po natin kung hindi lumabas ang totoo, ang pawang katotohanan lamang sa mga sinasabing pasisinungalingan o pawang kasinungalingan lang daw ayon kay Trillanes. Ang male-maleta, gastos sa ICC at puwera pa yung pang-personal sa kanya. Kung saan-saan siya nadeliveran, doon daw po sa Magdalo office at doon po sa kanyang residential, mga kababayan. Nakita niyo po?
funded. Sino kaya naman ang amo nitong tuta na tinatawag pong pambansang asong ulol, di umano? Sino naman kaya ang amo nito? Napakarami pong amo nito. Hindi kaya? Kasi nakikita natin noong nakaraan, siya pa nagdadala ng warrant of arrest daw, di umano, ng ICC. Nagpaka-sheriff pa. Napakarami po yatang pinagtututaan at pinag-aasuhan, di umano, ang taong ito. Huwag kang mag-alala, Trillanes. Yung mga kaso mo, kayang-kaya nila lahat yan. Yung kaso mo ng mga cyber libel, baliwala lang yan. Kasi mabilis lang ang panahon, Trillanes. Lahat ng mga sinasabi mo sa kanila, babalik sa iyo yan. Hindi kaya, mas matindi ang balik niya, parang boomerang yan. Pag hinagis mo, matindi balik niyan. At gaano karami ang pinahirapan ninyo gamit ang pera at buwis namin. Napakarami namin naghirap, naghikahos, nagtiis sa mga ginawa ninyo, pagiging sindikato sa pera sa aming buwis at mga inutang na kami pa ang magbabayad. Gaano karami ang naghirap, ang iba'y nagkamatay pa sa mga proyektong ginawa niyong ghost project ng iyong mga amo, di umano. Kaya itong si Trillanes, hanggang ngayon lang yan, mga kabayan. Hanggang ngayon lang po yan. Hindi naman magtatagal yan. Mas paniniwalaan ba natin si Trillanes na halos lahat po sinamahan ito? Panahon ni Pinoy, napakarami pong issue niyan. Hindi lang po natutukan yan. May issue pa rin po yan sa agawan ng teritoryo. At how many times nagpunta po yan sa China o China? At bigla pong nawala ang isang teritoryo ng Pilipinas, ang Scarborough. Hindi kaya? At mga kababayan, pag naging presidente si Inday Sara, sa tingin nyo, papayag ba si Inday na manahimik dito sa pinagagawa ng isang pambansang asong ulol, di umano? Lalong-lalo sa ginawa sa kanyang tatay na pinagkampi-kampihan at pinagkaisahan gamit ang ICC na walang due process. Di umano? Sa tingin nyo, saan pupulutin yung pambansang asong ulol na yan, mga kababayan? Sa tingin nyo? Pag naging at pinagkaloob ang isang agila ng Mindanao. Yan po inintay natin. Napakarami kasing pera ang hinahanap at hinahabol ng mga Pilipino. Kaya nga po ang pag-asa natin ay isang agila ng manggagaling sa Mindanao. Para lahat po isuka nila. At gusto rin po natin na mangyari ang mga isinuhol o ibinigay sa pambansang asong ulol, di umano, ay isuka niya. Isuka niya ito sa dami ng pera na natanggap din yata niyan. Hindi kaya? Kaya kayang-kaya po yan. Wala pong problema. Dahil yung mga kinasuhan niya, mga kababayan, ay mga abogado po yan. Yung dinagdag niya sa kaso. Si Senator Cayetano, abogado. Si Senator Marcoleta, abogado. Di ba? yung kampo nila, yung abogado po ng ating mga ex-marine, abogado po yun. Hindi po ba? Pambira. Tapos si congressman dating congressman na sino ba dating congressman po na kinasuhan niya? Si Mike Defensor. Magaling din po abogado noon. Di ba? Si Atty. Topacio. Hindi po ba? Ibang klase. At si Atty. Baligod, magaling na abogado. Nakita niyo po yung kanya pong kinakasuhan. Kaya po darating po ang panahon at araw, mga kababayan, yung mga asong nauulol, mga kababayan, ay hinuhuli po yan at ikinukulong. Hindi po ba? At yan po ang inaasahan natin sa darating na panahon. Sa dami po ng pera na issue at kasama pa ang pambansang asong ulol sa nakinabang sa ating buwis na wala naman po siyang katungkulan sa gobyerno. Kumikita pa ang damuho. Di umano.
Yan po mga kababayan, ang napakatapang po sa panahon ngayon. Kung sino pa po ang mga asong ulol na dapat po'y kinukulong, siya pang matatapang ngayon sa ating bansa. Dahil po, meron po siyang sinasandalan pader. Pag nawala na po ang sinasandalan yan, iiyak po yan. Baka maihina naman sa kanyang pundya. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga kababayan nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Sena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Felipe Sapno from Texas, USA, Mika Legaspi, at Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, at Romulo Di Viragracia from Bacolod City, kay Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia. At maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo sa inyo po mapagawa at shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. At muli po mga kabayan, taste lang po tayo. Bye-bye!